Bale, first things first, ito yung aming system which is tinawag siyang si Intervia. So, konting information lang about kay Intervia. So, si Intervia is interview system na kung saan ang mga target users nito is yung mga upcoming senior high school ng Kalawan. So, bale, information about dito sa ginawa namin system is meron siyang um, generating report, meron din siyang ratings, and meron din siyang general feedback na kung saan ang nagre-rate nito is si Gemini. So si Gemini is API lang namin. Kumbaga in-insert lang namin siya dito, pero hindi kami yung sariling gumawa nung AI namin. Nag-implement lang kami. So bali dito sa screen na to is ito yung aming landing page ng mga first time users or first time teachers or students. So bali meron ditong apat na role. Meron siyang guest, meron siyang student, meron siyang teacher, and meron siyang admin. So ako as a first time user, gagamitin ko is ako ay magiging si student. So bale dito pagbukas ng system natin is ganito yung makikita niyo sa screen. So meron siyang welcome as a student. Ito yung pang-welcome sa mga first time user, and then meron din siyang learn more. Pag pinindot yung button na to, mapupunta siya dito sa about LSS. So si LSS kasi is ay school admission sa Kalawan. So nandito yung location niya, nandito yung track and strands kung anong meron dun sa school na yon, kung ilan ba yung mga track nila. And then naka-indicate din dito kung sino yung Vice President for Operations. Example is Shyril R. Segi. So dito, as a first time user, kapag kinilik ko tong button get started is kailangan ko munang mag-sign in. So dito meron siyang naka-indicate na email address, and then sign in or sign up. So ako, as a first time, pwede ako mag-create ng aking new account. Dito yung pag-create. So ito yung creation page. So bali dito ilalagay lang natin yung mga information natin dito, yung mga email address tsaka yung password. Then fast forward na tayo. So as ako, meron na naman akong existing account. So gagamitin ko si Google. Let's say for example ito. Gagamitin ko tong si Tolentino Jasper, which is ito yung aking ipang-role change as a student. So yan, waiting. So as you can see here, nag-appear yung guest. So bale para ma-identify kung tayo ba student, teacher or admin, ma-identify natin dito sa taas na to sa pinakababa ng ating pangalan is kung anong role pa tayo. So ako as a first time user, nasa guest mode pa lang ako. So kung ano yung nakita natin sa landing page kapag ka first time user, ganun din ang mangyayari kapag ka naglalagin tayo as a teacher, admin, or student. So, walang pinagkaiba, same lang din lahat. So, dito na nga, papasok na dito yung tinutukoy kong request role change, and then dito sa request role change, dyan yung sinasabi ko na magre-request tayo ng iba't ibang user. So, bago yun, gusto lang namin ipakita dito kung ano yung merong features dun sa system namin. So, ito yung naka-label. So, the first is virtual interview platform. Dito sa virtual interview platform is para lang siyang si Gmeet. Kumbaga, layout Gmeet lang siya. Meron din siyang camera, microphone, share screen, may mga reaction. And then, the second one is the optional video interaction. Ito naman sa optional video interaction, makikita natin dito is kung pwede bang mag-monitor yung teacher para sa mga students. So, pwede. And then, the third one is the voice recording and capture. Dun sa page ng interview session natin, once na ako'y nakapag-schedule na para sa students, is meron dong recordings para ma-identify na kung yung bata talaga yung sumasagot
based dun sa mga naka-indicate na questions and options answer. And then, naka-capture din niya. So, bali, once na nakapag-schedule ako is pwede na pumasok yung bata doon sa ginawa kong creation schedule. So, pagkatapos din ng student sa pagsasagot nila is may ma-highlight doon, kumbaga may mag-a-appear na recording na sila talaga yung nagsagot doon sa interview session natin. And then ito naman, pang 4 is automated transcript generation. So based nga doon sa interview natin is meron nga doon naka-indicate na mga questions and option answer. Sa automated transcript na to, the way na nagsasalita tayo using speaking skills ay hindi na tayo kumbaga nagta-type kung ano yung mga isasagot nating answer. So bali itong automated transcript na to is meron itong speech to text, which is yung speech to text na yun is na-analyze niya yung sinasabi ng sinasabi natin using a answer. Kumbaga pag nagsasalita tayo is automatic na nag-a-appear dun yung mismo sinasabi natin sa loob ng ating interview. And then the fifth is the Gemini AI analysis and suggestions. Bukod nga dun sa nasabi ko kanina, merong speech to text. Once na natapos na yung interview session and nakapagsagot na naman yung students is pwedeng makita ng teacher or admin kung ano yung binigay ni AI natin na generating feedback tsaka mga ratings. Kumbaga, nag-generate si Gemini API nung mga thoughts niya tungkol dun sa naging interview nung bata. Magbibigay siya dun ng ratings, out of 10 yon, and then magbibigay din siya ng general feedback based dun sa mga answers niya. And then the performance and scoring rating. So dito nga yung nasabi ko din kanina na merong ratings tayo na out of 10. So kumbaga, pag binigyan yung bata ng rate na 7 out of 10, hindi lang magre-rely dun yung teachers natin or admin. Kasi nasa kanila pa rin yung decision kung ipapasa nila yung bata and kung i-fail nila dun sa naging interview. Then dito na nga pumapasok yung informed decision support. Itong decision support na to is ang gagawin dito ng ating teachers is magde-decide siya kung pass ba yung bata or i-fail niya. So bale itong interview na to is parang initial interview lang siya. Kumbaga hindi naman siya masasabi nating final interview na to para dun sa admission ng school nila. Kumbaga ang decision making pa rin ay napupunta kay teachers or kaya kay admin. So, bali yun lang yung mga features and mga function nito. So, bali dito na nga tayo. Jump na tayo dito sa request role change. Dito sa request role change is, as a guest, magre-request ako na student ako. And then, magbibigay ako ng provided reason bakit gusto ko maging student. So, for example, I'm upcoming senior high school student. So, ito yung aking reason kung bakit gusto ko maging student. So, bali ngayon, para ma-identify na kung tayo ba talaga ay student is, itong nakikita nating convert to link is, mag-i-insert tayo ng image na nagpapatunay na tayo ay na gustong maging isang student ng admission school ng LSES. So, kapag ka-convert to link ko yan is, mapupunta siya dito sa free source. Kumbaga, itong ginamit namin is free source lang to eh. Itong image GBB na to. And then, once na nag-appear yon, kapag ka pinindot nga natin yung convert to link is, pwede na tayo mag-start uploading. So, let's say, for example, mag-upload ako ng picture. So, ito, example is picture neto. So, yan. Nag-insert ako ng image. Then, dito sa album is pangalan ko naman yung nakalagay and dito wala na tayong babaguhin. So,
once nga na na-upload na natin yan, pwede natin i-upload dito. So, okay na siya. Itong embed codes na to is sa direct links yon nung ating convert to link. And then ito, mag-a-appear din yung binigay sa atin na link para dun sa ipipaste natin. So, once na kinopy ko yan, hindi pwede na natin i-X yan, is lalagay ko na siya dito. Then, pwede ko na siya i-submit. So, yung request ko na student is, iintayin ko na lang na i-approve ako ni admin. Kasi si admin, nasa kanya yung role change eh. So, ako, as a guest, titignan ko yung sa admin account ko. Kasi nga, i-grant ko siya as a student. So, ito yung aking account as a admin. So, bali yun nga, tulad nga na nasabi ko kanina, kung ano yung nag-appear dun sa guest is same lang din, walang pinagkaiba dun sa homepage at landing page. So, nandito pa rin yung get started, learn more. Ito pa rin yun. Then, once na insert na ako dito ng button is pwede na akong schedule, meron ding join interview. Kumbaga parang Gmeet nga lang din. Kakopy ko lang din yung link dito, pero mamaya na. So dito muna tayo, dun muna tayo sa request nung guest. I-ano ko lang siya, i-grant ko lang siya as a student. So makikita nyo dito, ito na yung mga previews na gumawa. Nandito yung kung ilan ang total dito sa magkabilang track course, and then kung ilan yung mga total interviews na na-pass and the fail. So ito na nga yung request, role change request. Nandito na i-insert yung mga nagre-request ng kanilang mga role. So ako hahanapin ko si Jasper. So yon. Para hindi na din mahirapan yung mga naghanap is meron naman ditong search bar. Kumbaga naka-pagination na din siya. Kumbaga once na may nag-appear nga na pangalan is kunyari si Tolentino Jasper is madali niyang mahanap. So dito makikita natin yung current role ko kanina na guest is nandito, tapos yung requested ko na role is si student. So yung reason ko kanina na inilagay dun sa reason proof na bakit gusto kong maging si student makikita din dito kay admin. So ito yung proof URL na in-insert ko kaninang image. So once na pag kinilik ko yan para mag-grant ni admin is kailangan ko munang tignan. So yun, nakita na naman natin as a admin account yung sinend or in-insert ni student ni guest na image. So ako na-identify ko naman siya na siya ay student. So bali dito, pwede ko pa siyang i-pending or i-reject. Pero naging successful naman yung pagre-request ng role change ni guest is pwede ko na siyang i-grant as a student kasi ayun yung request niya eh. So student grant. So yun, nag-grant na siya. So dapat pagka nilagin ko yung account ko na Jasper Tolentino na guest is dapat ang mag-appear doon para ma-identify is student na dapat ako. So wait. So yun, makikita natin student na ako. Nag-appear na. So ngayon, as a student, mag-iintay ako ng mga schedule interview para sa akin. Bali ngayon, gagawa ako ng schedule interview kay student gamit si admin account. So, yun nga, nakita na naman natin, nag-grant na tayo as a student. Siyempre ako, as a admin, gagawan ko siya ng schedule interview, yung aking student account na yon. Then ito. Admin. Then, punta lang tayo dito sa schedule kasi nga gagawan ko ng schedule yung aking account na Jasper Tolentino. Dito makikita natin yung mga previews na mga nag-test na ng ating system. So,
fast forward na tayo. So, dito, click ko lang yung schedule interview. Then, name, kung anong title ng ating interview, pagpalagay na, sabihin natin si testing interview. Or, pwede kayang sample na lang. Sample. So, yung candidate kanina, ipipick ko kung sino yung candidate or student na i-schedule ko ng interview. So, ako, ipipick ko si Tolentino Jasper kasi ayun yung i-interviewin natin. So, dito, itong date na to, kusa nang nag-update to kahit hindi natin gamitin yung system. Dito lang natin i-edit yung time kung anong oras. So, what time is it? 12:48. So, gawin na natin 12:49. 12:49 PM. So, yon dyan, kung nakikita nyo, meron dong pop-up na lumalabas kasi bawal nga dito na hanggang gabi yung interview kasi may limit lang din kasi pagpalagay na 7 to 5 lang yung interview. So, ako, total, afternoon na naman, pwede pa rin. So, schedule ko na siya. So, scheduling is nagpop up na, meeting schedule. So, ako, as a student, titingnan ko na kung meron nang in-schedule sa akin. Get started. So, yon. Yung kaninang in-schedule ko na sample is meron na dito nag-appear. So, bali ang gagawin ko lang is mag-join ako ng meeting. So, once na nakapag-join na ako dito, meron siyang parang layout na ganito. May camera, may microphone, may settings. Pwede niyang ayusin kung anong... Naka-default kasi ito eh. Pwede nating paliw ng camera, virtual camera. Then lahat to is naka-default na. So, parang ibig sabihin is wala na tayong baguhin. Pero, nasa decision na yun ng student kung may mga babaguhin pa siya dun sa settings nito. Then, pwede ko nang i-join meeting to. So, pagka-join meeting ko, merong mag-a-appear na dalawang track. So, ako as a student, mamimili ako ng isa dito. So, let's say for example, academic yung pinili ko. So, yun. Once na nakapag-choose na tayo ng track, is mapupunta na tayo dito sa in-schedule nung ating admin na interview session. So, ito na yun. Meron ditong makikita natin take note kung paano sasagutan ni student yung mga questions and option answer na nandito. So, bago yun, need muna natin as a student is i-record. Ito kasi, leave call. Kumbaga, pang option to kung meron mang emergency, pwede agad siyang mag-leave call. Kung nasa time na siya ng pag-i-interview, pwede niyang i-leave call. Tapos, depende na lang din kay teacher kung i-schedule uli siya ng panibagong interview session. And then dito, microphone, camera, video. So, ako nasa Gmeet naman ako kaya hindi ko ma-open yung cameras eh. And then, bale, ito, yung reactions, pwede mag-react. Then, meron din share screen. Then, record. Tapos, yung sinasabi ko kaninang turn on speech to text. So, bale, ganito ang magiging setup ni student. So, ako, kasi gusto ko nang sagutan tong interview na to is magre-record muna ako. Kasi ito yung pang-identify na kung ako talaga yung sumasagot dito sa mga questions na nandito. So, record. So, once na nakapag-record na, pwede na natin pindutin yung button ng speech to text para once na nagsasalita na tayo is na-analyze dito sa transcript natin. So, let's say for example, what subject do you enjoy the most? Please explain. My answer is Filipino. O, di ba? Na-analyze yung sinabi natin. And then, dito yung mga sumunod na mga questions, ganun lang din. Babasahin nila yung questions and then magpipick sila ng answer na gusto nila. Yun o.
Katulad nito, na-a-analyze niyo yung sinasabi ko. Pero dito, ang pagsagot kasi dito is hindi Filipino. Kumbaga, tinitrain yung students dito the way kung paano siya magsagot in English. Dito, katulad nito, which learning method do you find the most effective? Please explain. My answer is face-to-face. Yun o. So, once na natapos nga dito sa mga questions and option answer na nandito, is meron naman save answer. So, testing natin, i-save answer na natin. So, yun, may lumabas na pop-up. Antayin lang lagi nating lumabas yung pop-up na yun para makita nung AI natin kung anong result ng mga sagot natin. So, dito, tapos na naman tayo magsagot nung ating interview session, nung mga nandito sa interview questions and option answer is, pwede tayo mag-end meeting. So, meron pa ring pop-up na lalabas. So, tapos na tayo. Ano ang gagawin ko as a teacher? Gagawin ko as a teacher, i-check ko na yung details kung ano yung mga sinagot ni student. Aantayin ko na lang dito kung ako ay mapapas or mapipail. So ako as a teacher or admin, lalagay ko lang ulit dun sa admin account natin. So, okay. Punta tayo sa dashboard ni admin. So yun, nakita natin yung kanina nating in-schedule, yung sample. Ayun yung title ng ating interview, sample. So ngayon, bago ko siya idaan sa pass or fail, titingnan ko muna yung details. Ano yung mga binigay ni AI na general feedback at ratings para dito sa in-schedule ko to. So, view details natin. Ito nandito, yan, makikita natin. Yung date, tsaka yung time. Tapos yung pangalan ng ating title, which is yun nga, sample. So dito, kung ano yung nakita natin kanina dun sa interview questions is nandito din siya. Kumbaga, binigay siya ni client na predefined na. Kaya hindi na nagge-generate si AI ng ibang questions kasi nga kay client mismo nang galing tong mga questions na to. Kung makikita natin, itong student response nito, ito yung mga sinabi ko kanina. Katulad dan, what subject do you enjoy the most? My answer is Filipino. Ayun yung mga sinasabi ko dito. Ito yung mga transcript. So si Gemini, si AI natin, is nagbigay siya ng ratings. So, 2 out of 10. Bakit 2 out of 10? Kasi nga, hindi ko na-meet yung mga nandun sa questions. Ang gustong hingin dito ni AI is yung parang magbibigay tayo ng explanation bakit na-choose natin yung Filipino, bakit na-choose natin yung ibang answer doon. Ito, sa general feedback niya, that the student's response is conversational and doesn't directly answer. So, hindi ko nga masyadong nasagot yung mga questions na nandun. Is unclear and structured manner. The student seems to be describing a process or hypothetical scenario rather than providing their own answer. So, nagbigay na si AI nung ating detailed suggestion. Sa suggestion natin, understand the question. Before answering, make sure you understand what the question is asking. Listen carefully and clarify if needed. So, sample pa lang naman yun. Hindi ko naman minute talaga yung mga nandun na mga questions and di ko din nasabi yung mga possible na pwede kong i-answer kung ano yung pamimilian ko doon. So, nagbibigay siya ng detailed suggestion kung papaano ko sasagutan yung mga nasa questions na nandun. And the way na kung paano ko sagutan din yung mga option answer na nandun. Kumbaga yun nga, tulad na sabi ko, nate-train yung student pagdating dito sa mga Q&A. So, interview comment. So, ako as a admin or teachers, is nakita ko naman yung 2 out of 10. So, bale, dito napapasok yung decision making. So, tingnan muna natin kung yung ba talagang estudyanteng yun nagsagot. Kung siya ba talaga yung nagsagot na yon.
Ito yun, no? 'Di ba? Sample. Then, tingnan natin yung recording. So once na nakapag-record na, pwede na nating pindutin yung Oh, yun. Ayun yung pang-identify kung tayo ba talaga nagsasagot. And then, titingnan na lang natin dito sa ating tab na to is kung mapapas tayo and mapipail. So, balik dito tayo kay dashboard. So, ako nakita ko na naman yung results. And then, ganun nga yung naging description ng ating naging interview session pamula kay students is pwede ko siyang i-fail kasi nga bagsak at hindi na-clarify ng ayos yung hindi niya na-meet at na-clarify yung mga questions and option answer na nandun. So once you fail, okay, na-fail na. Papupunta siya dito sa field. Then magbibigay ako ng comment. Meron din ditong ratings kung ilang star. So ako ilalagay ko 1 star lang. Ayusin mo sa susunod. Ayan, pwede ako magbigay ng comment. Then, submit. So, comment submitted na. So, bali nadagdagan yung ating graph. So, kung kanina yung pinili kong track is academic, is nadagdag siya dito. Academic total is 7 na. And then, kung ilan na yung mga na-failed sa interview, so 4 na. Kabilang na yung sinample ko. Then, dito sa successful interview, ito na yung 12. Makikita natin dito sa succeeded 12. So, yun. Ako naman, as a student, titingnan ko kung anong naging result, kung ako ba ay pass and kung ako ba ay failed. So, yun. Nakita ko na failed ako. Tapos, pwede kong tingnan bakit ako na failed. Ngayon, dun sa admin or teacher account ko is, meron akong nakitang ratings, tapos yung comment niya na ayusin mo sa susunod. Then, pwede li ako magbato ng comment para dun sa sinabi niya. Okay po. Pwede niya sabihin ganito. Okay po. Yan, ganun lang. Then, yun, comment submitted. Then, pwede niya ding mabasa ni admin or teacher yung kinoment ni students kung ano yung kanyang mga concern, kung bakit siya failed, bakit siya ganito, yung nakuha, ganon. Then, dun lang naman, ayun lang yung functionality pagdating dito sa mga interview natin. The way na kung paano tayo sumasagot sa mga interview. At dun sa mga in-schedule sa ating interview ng teacher or admin. So, wala pa naman ako ditong teacher account. So, kung sasabihin ko na lang din yung difference between admin and teacher. Pares lang naman sila ng layout pag sa admin and teacher. Kumbaga, kung ano yung nakikita dito sa admin natin, sa dashboard, ganun din kay teacher. So, ang kinaibahan nga lang is, wala si teacher na role change request. Wala siyang ganito. Kundi, si admin lang yung merong ganito. Kasi nasa kanya yung decision kung i-grant nila yung mga students or teacher na nag-request ng role change. So, hindi lang naman student na pwedeng mag-request dito. Pwede din siya mag-request ng, kunyari, pangalan ko is Tolentino Jasper, tapos ang current role ko is guest, tapos ang requested kong role is si teacher. So, bali dito sa reason kung bakit teacher nga yung gusto niya, pwede niya ulit i-click yung prop URL na nagpapatunay na siya ay certified teacher na gustong mag-apply dito sa admission na to. Then, ganun lang, si admin, kung nakita na naman yung prop na teacher talaga yung gusto na mag-request ng role change is ganun lang, same lang din. Pwede niya munang i-pending or i-reject or i-grant na agad. So dito, ang lumalabas kasing status dito kapag hindi pa nag-grant is pending. Pwede nating patagalin muna yon, magkamero muna ng decision making pagdating sa may-ari nung admission and kung yung may-ari ng school na yon. So,
Once na napakita na naman yung proof na siya ay teacher, pwede nating i-approve. Dito lang ulit yun. Change role, tapos yan, grant. Meron makikita naman dito kung ano yung role na ni-request niya. So, teacher, and then admin. So, same lang din kay admin. Kung gusto niya mag-request ng admin, pwede din. So, yun nga. Ito na lahat yung kabuuan nung sa loob ng system namin and kung ano yung mga information about dun sa system na ginawa namin. Kumbaga, ito ay for admission school lamang. So, hindi dito pasok yung mga ah, iba't ibang mga news tungkol dun sa admission ng school. Kasi ang tinatarget lang nito is dun lang talaga sa mga interview, questionnaire, and option answer na ipapatest natin sa mga estudyante natin or sa mga first time user na mga gustong mag-request ng student, ng teacher, or ng admin. So, bali yun lang naman lahat. Wala na naman kaming iniba dito. Ang gusto lang namin mahingi is yung thoughts nyo kung ano yung mga nakita nyo at mga pwede namin baguhin dito. So, bali ito yung dashboard ng admin. Yan yun. Pakita lang namin. So, dito parang meron kaming nangyayaring parang nangyayaring overlapping kasi sa sobrang dami. So, magbigay na lang din kayo ng thoughts tungkol dito sa gantong part. Yan, kung ano yung nakikita nyo dito. And then, dito din. Dito sa mismong homepage. Yan, dito. Meron din siyang Facebook page ng school and then yung email address ng school. Then, get started. So, dito, kung anong pwede namin baguhin dito. So ito, masasabi kong meron pa rin naman tong silbi kasi itong joint interview na to is pang monitor ng mga bata kung sila din ba talaga yung mga sumasagot doon. At ito naman ay recording, hindi naman to live interview na nagaganap. Pero simultaneously, pwedeng sabay-sabay na mag-schedule ako. So, kumbaga hindi lang isa yung pwede kong schedule. Kumbaga pwede ko lahat na schedule kung sino man yung mga i-interviewin based dun sa admission school ng LSS. So dito din sa schedule, pag tiningnan natin, so bale, kung ano yung nakita natin sa dashboard, parang ganun lang din. Nagkakamera siya ng overlapping. So magbigay na lang din kayo ng thoughts tungkol dito. Kung ano mga suggestion nyo, anong pwede namin baguhin dito. So yun lamang naman. And bale, yun nga pala, nakabukod pala yung database nito. Kasi sa sobrang laki ng storage, hindi na kinakaya nung sa laptop ko Kaya medyo kumbaga inihiwalay ko na lang yung database. So dito sa database, ito yon database niyan. Ito na yung mga na-insert dito, yung mga current and yung mga previous na mga nag-role change. Ito yung sa role change. Sa track naman, kung sino yung mga nag-choose ng track. Ako yung kanina, ito. Tapos value ko is academic. Dito din is may crude type. Meron mag-create, update, and delete. Then users, kung sino yung mga users na pumasok dito, yan sila. Na ito, nasa unahan. Tolentino, Jasper. And then ito naman, ito yung mismong database na. And dito naman sa dashboard na tong clerk na to is, ito yung profile management. Nakahiwalay din to. Ito na yung mga nag-testing ng interview. Lahat yan is student. Then, yun lang naman. Then, okay na.